Sa lahat ng kaguluhan na nagaganap sa iba't ibang bahagi ng ating mundo, ay nariyan lagi ang United States upang sumuporta sa mga kalyado nitong bansa. Pero sa iba, nakikita nila na hindi talaga pagtulong ang ginagawa ng United States. Bagkus, sinasabi nila ng Amerika nga ang siyang mas lalong nagpapalala ng mga kaguluhan. Liban riyan, sa dekada ng di matapos-tapos na kaguluhan sa West Philippine Sea at kasangga natin ng Amerika sa laban na ito, alam mo ba na may isang nakakatakot pala na plano ang US para sa China? At dito nga siya ipoposisyon sa West Philippine Sea. So, ano nga ba ito? At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa na videos. Vietnam, Taiwan, Japan, at Pilipinas ang siyang mga bansang higit na nakakaranas talaga ng kasakiman ng China dahil sa mga overlapping at conflicted waters na pinanghahawakan ng China. Sa iba't ibang klase ng kaguluhan na nagaganap dito laban sa China, alam mo ba na kasabay sa military upgrade ng United States ang mga armas na itatanim sa West Philippine Sea at mga karatig na rehiyon? Ayon nga sa website ng Defense One, ay nasa plano na pala ng United States na gumawa ng libu-libong mga military drones sa Pacific region. At ito nga ay gagamitin kontra para sa mga Chinese forces na naghahari-harian sa Pacific region. Alam mo ba na ang planong ito ay nagmula sa giyerang nagaganap sa Ukraine laban sa mga Ruso? Naobserbahan kasi ng United States na sadyang epektibo talaga at may potensyal ang mga unmanned military assets, mapa-aerial man at ground, dahil napakaraming napatumbang mga Ruso ang mga drones na ito. At mas magiging upgraded talaga ang mga drones na ito dahil i-incorporate nila ang function ng artificial intelligence or AI na tinatawag sa gamit na ito, wherein magre-rely ang pagkontrol nito sa mga satellites at mga encrypted radio streams. Isa rin kasi talaga sa problema nila paggamit ng mga drones ay ang pag-target ng mga guided missiles sa mga satellites nito, which is nasisira ang mga capabilities ng mga drones. Kung kaya't gamit ang AI technology, kahit na mawasak ang satellite, ay magkakaroon pa rin ng kakayahan ang mga military drones na ito na mag-work independently kahit na masira ang communication. At ito nga ay ang tinatawag nilang autonomous drone system. Hindi rin kasi talaga basta-basta ang China dahil sa nagde-develop na din kasi sila ng mga satellite killing missiles. At ito nga ang siyang isa sa sinusolve ngayon ng pwersa ng United States. Sa paglalatag ng libo-libong drones sa karagatan na ito, ay hindi lamang ito gagamitin para i-counter ang China. Bagkus, ito rin ay para sa mga posibleng pagpasok ng iba pang banta ng ibang bansa. At ilan nga dito ang North Korea, ang bansang Iran, at maging ang Russia. At nito nga lang ay binalita na pinagpapatibay na ng China, Iran, at Russia ang military ties nila, kung kaya't napapanahon na talaga na planuhing maigi ang mga pang-opensibang aksyon. Sa henerasyon na din kasi na ito, ay nakita na ng potensyal ng paggamit ng mga unmanned military weapons, wherein nalilesen talaga ang casualties sa mga encounters sapagkat walang direktang tao na nagkokontrol sa mga armas na ito.
So ano nga bang magiging epekto nito para sa Pilipinas? Well, sa ngayon, maaaring marami sa atin ang magugustuhan ang planong ito dahil sa sawang-sawa na tayo sa laging laman ng balita na pagmamaltrato na ginagawa ng China sa ating mga bantay dagat. At sa pamamagitan ng teknolohiya na ito na mayroon ng United States ay maigaganti tayo nito sa lahat ng pang-abuso na nararanasan natin. Pero, hindi rin natin maiwawaglit ang posibleng takot na idulot nito sa ating mga kababayan. Sapagkat, once na nagkaroon ng isang pagpitik ang isa sa panig man ng China or United States sa isa't isa, ay baka magmitya ito ng kaguluhan, gaya ng nagaganap sa Middle East at sa Ukraine. Hindi rin natin talaga alam kung ano pang tumatakbo sa isipan ng United States. Pero sa ngayon ay ito muna ang aksyon na magagawa natin para sa pagpapalakas. Alam mo ba na sa buwan ng Abril ay magdadatingan sa Pilipinas ang mga pinakamamalakas na mga bansa sa buong mundo upang makipagtulungan sa Pilipinas sa usaping militar. At ito nga ay ang isasagawang balikatan exercises ngayong 2024. Maliban kasi sa mga tipikal na ginagawa noon, ay mas pinalawak na, pinalakas at mas upgraded ang sanib pwersang magaganap na ito sa ating bansa. Dahil sa taong ito ay i-highlight nila ang paggamit ng mga air missiles ng ating nasyon. Maliban sa pagpapatibay ng pag-build ng strong ties natin, kasama talaga sa goals dito ay ang iparamdam sa China na hindi nila basta-bastang pwedeng galawin ang Pilipinas dahil sa malalaking bansa din ang pwede nilang harapin kung magsasagawa sila dito ng major action at provocation sa West Philippine Sea. At kabilang nga sa mga bansang ito ang United States, Australia, Japan, France, at maging ang South Korea. At ilan lamang yan sa mga impormasyon ukol sa planong paglatag ng libu-libong drones ng United States sa West Philippine Sea.